Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Isa sa mga hinahanap ng mga kabataan sa ngayon ay ang halimbawa ng mga taong nangangaral. Isinasagawa ba niya ang kanyang ipinapangaral? Minsan, may magulang na nagtanong sa isang pari kung bakit daw ang hirap pasunurin ng kanilang anak na huwag magbisyo, huwag makipag-away, at huwag panay ang lakwatsa kasama ang barkada. Kinausap ng pari ang anak ng mag-asawa. Kinumusta niya at tinanong kung anong dahilan ng kanyang pagsuway. Ang sagot ng anak, "Bakit ako susunod? Kung sila mismo ang mahilig mag-inom, manigarilyo, laging hindi nagkakaintindihan at lagi din silang wala." Madalas na hindi natin nakikitang tayo mismo ang may pagkukulang kaya hindi sinusunod ang ating mga pangaral. Madalas, taliwas ang ating ginagawa sa ating sinasabi kaya't nahihirapan ang mga taong ating pinamumunuan na tayo'y pakinggan. Sa madaling sabi, kulang tayo sa pagiging buhay na halimbawa ng ating mga aral. Tandaan natin na darating ang panahon na mabibigyan tayo ng pagkakataon na mamuno. Ipinapaalala ni Jesus sa Ebanghelyo kung paanong maging mabuti at epektibong pinuno. Una, magsisimula ang kabutihan at kagalingan ng ating salita at paggawa sa pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos. Buksan nawa natin ang ating mga sarili sa pagsasaayos ng gagawin ng Diyos sa buhay natin upang maging tunay tayong gabay ng mga taong pamumunuan natin. Kung hahayaan natin ang salita ng Diyos na baguhin ang ating buhay, tiyak na magaganap ito. Ikalawa,
ipinakikita sa unang pagbasa na kung magpapatuloy tayong lumihis sa daang matuwid at kung maraming mabubulid dahil sa maling katuroan natin, ay hahayaan niyang kamuhian at hamakin tayo ng mga tao sapagkat hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ipinapakita naman sa ikalawang pagbasa ang epekto ng pangangaral na tunay at tapat. May pagbabago o magandang bunga sa buhay ang tunay at pabisang pangangaral ng salita ng Diyos. Nakikita ang bisa ng pangangaral at masasalamin sa buhay ng pinangangaralan. Ikatlo, isabuhay ang mga ipinangangaral natin. Walang bisa ang salita kung hindi ginagawa. Tandaan natin na nagaganap ang tunay na pagtuturo kung tugma ito sa ating ipinapangaral. Malaking bagay sa isang namumuno o tagapangaral kung isinasabuhay niya ang kanyang sinasabi. Sa huli, inaanyayahan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo na maging responsable at magsumikap na maging mabuti, lalo't higit maging tapat sa katotohanan. Alam natin na mahirap ang ganitong landasin at marami tayong kahinaan. Maaari tayong paulit-ulit na bumagsak, kaya mahalaga na magsumikap. Humingi tayo ng lakas kay Jesus at sa kanyang banal na espiritu na gabayan tayo na mabuhay ayon sa kanyang mga turo upang maging karapat-dapat maging kanyang mga saksi. Nawa maging bukas tayo sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi nawa nating alalahanin na madaling malimutan ang ating mga salita, ngunit naiiwan sa puso ng mga tao ang kabutihang ating nagawa. Sama-sama tayong magsumikap na maging huwaran ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal ng Diyos.